Kabanata 5471. Humingi ka ng tawad kay Madam Kyrie at Consultant York ngayon din, Director Chance. Basta't ikaw ay taos puso, hindi na nila pahahabain pa ang mga bagay para sa iyo. Gawin mo lang ng maayos ang iyong trabaho pagkatapos nito. Naiintindihan mo ba? Ang mga direktor na may mga itinatagong lihim ay mabilis na pinagsabihan si Chance Foster, at natatakot na ilabas ni Harvey ang kanilang mga krimen. Alam ni Chance na nawala na ang kanyang pagkakataon nang makita ang kanyang mga kasama na nagtatakbuhan. Magkakaroon siya ng malupit na kapalaran kung patuloy siyang magbabalasubas. Nagkamali ako, Consultant York. Sigaw ni Chance, pinipigilan ang kanyang mga ngipin. Pasensya na, sa kabila ng galit at pagnanais na sakalin si Harvey York hanggang sa mamatay. Hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na gumawa ng anumang padalos-dalos. Ang lahat ay hindi makabalik sa kanilang mga sarili matapos makita ang tanawin. Matapos ang lahat, pinlano nilang ipakita ang kanilang lakas kay Kyrie Patel upang sirain ang kanyang reputasyon. Nais nilang panatilihin ng pamilya John ang kanilang awtoridad sa gobyerno. Hindi nila inaasahan na biglang magbabago ang takbo ng mga pangyayari. Wala nang pagpipilian si Chance kundi humingi ng tawad kay Kyrie at Harvey. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Ang mga tao na may ibang plano para labanan si Kyrie ay nagkatinginan. Wala na silang lakas ng loob na lumabas. Oh, alam mo na ikaw ay nagkamali ngayon. Sa wakas ay napagtanto mong wala kang silbi. Tiningnan ni Harvey ng malamig. Kung ganoon, kailangan kong ibigay sa iyo ang isang utos. Mayroon kang 1 linggo. Ayusin ang proyekto ng relokasyon. Kung hindi, mas mabuti pang umupo ka na lang sa tabi. Maliban sa iyo, ang sinumang makakagawa ng proyekto pagkatapos ng 1 linggo. Makakakuha sa iyo ng posisyon bilang direktor ng Land Department. May pribilehiyo rin akong ibibigay sa kanya. Hindi ko maibabalik ang aking salita kung ang lahat dito ay magpapakalat ng balita, tama ba? Siyempre, dapat mong mapanatili ang iyong posisyon kung talagang kaya mo, Director Chance. Kung hindi, mukhang kailangan mo nang umalis. Ngumiti si Kyrie ng bahagya matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Ang kanyang mga pamamaraan ay talagang nakakatakot. Hindi makatulog si Chance ng maayos sa loob ng ilang araw dahil sa sitwasyong kanyang pinagdaraanan. Ano, laking tuwa ng lahat matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Ang direktor ng Land Department ay isang mataas na posisyon. Kumpara sa mga direktor ng mas hindi tanyag na departamento, ang direktor ng Land Department ay may mas malaking awtoridad. Alam ng lahat na tiyak na tutuparin ni Harvey ang kanyang pangako, para sa reputasyon ni Kyrie o upang supilan ang pamilya John. Ang dati ng maluwag na alyansa sa mga taong nais durugan si Kyrie ay agad na nagkawatak-watak. Lahat ay nag-iisip ng mga paraan upang makuha ang posisyon ni Chance. Kahit na hindi nila kailangan umangat sa kapangyarihan, ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanilang mga anak na makakuha ng shortcut para sa malaking promosyon. Lahat ay nakatingin kay Chance na may pagnanasa at kasakiman sa kanilang mga mata. Naramdaman ni Chance na parang nawawalan siya ng ulirat habang nakasuong ng isang kakilakilabot na ekspresyon. Sapat na, Harvey. Chance Foster glared at Harvey York momentarily before putting his phone down. He must have received some instruction. Tumigil ka na sa paglalaro. Hindi ko kailangan na gamitin mo ang iyong pribilehiyo. Magpustahan tayo. Kung makukumpleto mo ang proyekto ng relokasyon sa loob ng 1 linggo, ibibigay ko sa iyo ang aking posisyon. Luluhuran din kita bilang paghingi ng tawad. Pero kung hindi mo magawa iyon, kailangan mong umalis. Ano sa tingin mo? Alam ni Chance na wala na siyang ibang pagpipilian. Mas gugustuhin niyang mag-take initiative kaysa sa iba. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya siyang gumawa ng drastic measures, at umaasa na mababago ang takbo ng mga pangyayari. Doon lang niya mapananatili ang pagmamalaki ng kanyang pamilya pati na rin ang isang direktor. Masyadong mahaba. Gagawin nating 3 araw. Lumapit si Harvey kay Chance bago siya tinapik sa mukha. Kung hindi ko ito magawa sa loob ng 3 araw, aalis ako.
Pero kung magawa ko, hindi ko rin gusto ang posisyon mo, pero gusto kong pumunta ka sa Dragon Cell at sumuko. Kailangan mong aminin ang bawat krimen na nagawa mo sa nakaraan. Naniniwala akong sisiguraduhin ng Dragon Cell na gagawin mo yun ng tapat. Natural, hindi magdadalawang isip si Harvey na lumaban dahil handa na si Chance na gawin iyon. Sige, sasama ako sa laro. Lahat dito ay magiging saksi. Mas mabuting gawin mo ang sinasabi mo. Duwag ka kung hindi mo gagawin. Uminom ng tsaa si Harvey bago siya naglakad palabas ng silid. Higit sa 10 minuto ang nakalipas, nasa loob ng opisina ng pangalawang pinuno ng gobyerno. Kakalinas lang ng lugar. Ito ay isang silid na halos 1,000 square feet ang lapad sa ikatlong palapag. Nakikita rin mula sa silid ang buong hardin. Isang napakagandang lokasyon. Hindi ko inaasahan na mayroon ka pa ring mga trick para harapin ang mga matatandang lobo na iyon, Harvey. Nagsali ng tsaa si Kyrie Patel para kay Harvey. Ang mga taong ito ay may mga lihim na motibo. Kung hindi naayos ng maayos ang sitwasyon, magiging mga figurehead lang tayo. Kahit na hindi pinlano ng pamilya John ito, gagawin ng mga taong ito ang eksaktong pareho. Uminom ng tsaa si Harvey. Matapos ang lahat, ang gobyerno ay isang lugar ng seniority. Lahat dito ay may papel. Ang biglaang pag-angat natin sa kapangyarihan ay maaaring mukhang simple. Pero sa katotohanan, napigilan natin ang maraming iba pa na makarating sa ating mga posisyon dahil dito. Natural lang nalalaban ang mga tao sa atin. Pero sa kabilang banda, madaling harapin ito. Dahil kinuha natin ang pwesto ng iba, kailangan lang nating makakuha ng ibang pwesto para sa kanila. Sa kaunting pag-iisip, ang posisyon ng direktor ng Land Department ay magiging bakante sa lalong madaling panahon. Huminga ng malalim si Kyrie. Mukhang tama ako na ikaw ang konsultant. Matapos ang lahat, nakikita mo ang mga puso ng mga tao. Pero, nagtataka ako, talaga bang kaya nating harapin ang proyekto ng relokasyon? Sa loob lamang ng 3 araw. Nagbasa ako ng mga dokumento. Ang lumang lungsod ang pinagmula ng Golden Sands. Maraming matatanda ang nakatira doon. Marami rin sa kanila ang nagtrabaho para sa gobyerno. Hindi lamang sila kilalang kilala, kundi hindi rin nila kailangan ang pera. Nandyan lang sila dahil gusto nila ang kapaligiran. Hindi magiging madali para sa kanila ang mag-relocate sa loob lamang ng 3 araw. Mukhang nag-aalala si Kyrie. Kahit gaano pa kahusay si Harvey, siya pa rin ay lumalaban sa isang grupo ng mga matitigas ang ulo na matatanda. Hindi siya makakapagsalita ng malakas sa harap ng mga taong ito, lalo na't gumamit ng puwersa. Masama kung may ilan sa kanila ang mahimatay dahil dito. Mukhang imposibleng harapin ang proyekto sa loob ng 3 araw. Ngumiti si Harvey. Huwag kang mag-alala. Sila ay mga makatarungang tao pa rin, kahit na matigas ang ulo. Basta't tayo ay nagiging makatarungan. Ayos lang ang sitwasyon. Mas mahalaga, kailangan nating ayusin ito ng maayos. Kung hindi, hindi rin natin maitatag ang iyong reputasyon sa gobyerno. Sa 9:00 ng umaga, dahan-daang umalis ang isang sasakyang panggobyerno mula sa gusali. Madam Kyrie, Consultant York. Para sa katarungan ng ating pastahan, binigyan ko kayo ng pagkakataon. Inanyayahan ko ang kinatawan ng mga tao, si Ginoong Curtis Lee, na dumating. Siya ay isang community officer ng lupa. Masasabi nating siya ay kilalang kilala. Karamihan sa mga matatanda ay itinalaga siya bilang kinatawan. Ang proyekto ng relokasyon ay masusolusyonan sa oras na pumayag siyang pirmahan ang kontrata kasama natin. Gayunpaman, mayroong isang bagay na dapat kong ipaalala sa inyo. Si Ginoong Curtis ay may masamang ugali. Gumamit ako ng maraming koneksyon para sa pulong na ito. Siguraduhing pahalagahan ito. Siyempre, isusuko ko ang aking sarili kung magtatagumpay kayo. Si Chance Foster, na may bahagyang namamagang mukha habang nakasuot ng suit, ay bahagyang ngumiti. Ngunit, kung hindi ka magtatagumpay pagkatapos ng lahat ng ito. Natatakot akong kailanganin mong iwanan ang iyong posisyon, Consultant York. Tahimik na tumingin si Harvey kay Chance. Maliwanag na mayroon siyang mga lihim na motibo. Ngunit hindi ito alintana kay Harvey.
Mas mabuting harapin ang ilang bagay ng tuwid. Dahil sa labis na pagnanais ni Chance, interesado si Harvey na makita kung anong mga trick ang kanyang ilalabas. Huwag kang mag-alala, Director Chance. Aalis ako agad kung hindi ko ito makayanan. Ngumiti si Harvey habang nakatingin sa labas ng bintana. Ngunit, dapat kitang bigyang babala. Dapat mong itigil ang pagninilay kung plano mong makita akong nabigo. Magkaroon ka ng kamalayan sa iyong sarili. Dapat mong simulan ng pag-unawa kung ano ang dapat at hindi dapat sabihin kapag nandyan ka sa Dragon Cell. Matapos ang lahat, magiging kinamumuhian ka rin ng kasaysayan kung magagawa mong ibagsak ang iyong buong pamilya. Hindi dapat na pinagsakluban si Melon sa ganitong mahirap na katotohanan sa napakabatang edad. Palaging nais ni Ariana na masiyahan siya sa isang walang alalahanin na pagkabata. Tumuloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi habang nakaluhod si Ariana, niyayakap si Melon sa kanyang mga bisig. Matapos mag-isip, sinabi niya na mahal tayo ni Daddy. Siguradong pinapanood niya ang iyong paglaki at labis tayong namimiss. Ang boses ni Ariana ay ilang beses na naputol habang patuloy siya, ngunit si Daddy ay naging bituin sa langit upang bantayan tayo. Palagi siyang nandyan, nagbabantay sa iyo at sa akin. Naunawaan ni Melon ang sinasabi ni Ariana, at hindi niya napigil ang umiyak sa yakap nito. Ang kanyang tahimik na hikbi ay mabilis na naging nakakalungkot na iyak. Talagang wala akong ama, wala akong tatay. Sakit ang naramdaman ni Ariana habang ang mga sigaw ni Melon ay pamunit sa silid. Ang bigat ng kanyang mga desisyon ay kumikilos sa kanya. Ang kanyang mga bisig ay nakayakap kay Melon, ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha, bamulong siya na nandito lang ako sa iyo, Melon. Palaging nandito. Iyon lamang ang mga salitang naisip niya. Sa mga sandaling iyon, dumaan si Mitchell. Napansin niyang hindi pa bumababa si Ariana mula sa itaas sa loob ng mahabang sandali, kaya't umakyat siya. Ang tanawin na bumungad sa kanya, sina Ariana at Melon na umiiyak, ay nagulat sa kanya. Sa isang agos ng pag-aalala, nagmadali siya sa kanila. Anong nangyayari? Anong nangyari? Nang makilala ni Melon ang boses ni Mitchell, kumapit siya dito, at ang kanyang mukha ay tinubuan ng luha. Niyakap ni Mitchell ang bata, at hinihimas ang kanyang likod ng mahinahon, na sinusubukan siyang pakalmayan. Pinilit niyang makabawi, nanginginig ang boses ni Ariana. Nagkamali ako. Nag-hire ako ng tao online para magpanggap na tatay ni Melon, at nalaman niya. Sinabi ko sa kanya ang tungkol kay Theodore. Ang mga luha ay bumubura sa paningin ni Ariana habang patuloy siyang nagpapahid. Tumingin si Ariana kay Melon, ang kanyang puso ay pinabigat ng pagkakasala. Naunawaan niya na ang pag-hire ng isang tao upang magpanggap bilang si Theodore ay isang malaking pagkakamali. Marahil kung naging tapat siya mula sa simula, maiiwasan ang sakit sa puso ni Melon. Nang makita ni Mitchell ang pag-aalala ni Ariana, mahinahong inakay ang kanyang ulo sa kanyang balikat. Gumawa ka ng hakbang ng dahil sa pagmamahal, at sinusubukan mong bigyan si Melon ng kompletong pagkabata, bulong niya. Umabot ang kanyang kamay upang ayusin ang buhok ni Melon. Melon, nandyan pa rin ang iyong tatay, sa isang natatanging paraan. Nandoon siya noong kinakailangan ninyo siya. Ang kanyang pagmamahal ay nananatili. Tumango si Melon habang patuloy ang mga luha, ngunit habang umaagos ang mga ito, ang pagod ay bumalot sa kanya, at siya ay nakatulog. Si Ariana, na ang mga mata ay namumugto pa, ay tumingin sa kanya at unti-unting nakabawi ng kanyang composure. Nilingon niya si Mitchell, at ang kanyang boses ay nag-aalangan. Ang lalaking inarkila ko upang gumanap bilang tatay ni Melon ay si Holden. Nagtaka si Mitchell, ang kanyang damdamin ay naghalo-halo. Ang pahayag na ito ay nakakagulat. Pagkatapos ng isang sandali, tinanong niya, nakita mo na ba ng personal si Holden? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5475. Tahimik na sumunod si Harvey York kay Chance Foster sa isang konkretong daan. Dahil may nakitang nakasarang ancestral hall sa likuran,
Ito ay tiyak na pangunahing bahagi ng bayan. Isang malaking pond na may mga water plants ang nasa harapan. Ang pond ay tinawag na Geomancy Pond, ngunit ang tanawin sa paligid nito ay tila hindi akma sa pangalan nito. Isang dosenang mga fashionable na lalaki at babae ang ganap na nakapaligid sa isang matandang lalaki na nakabihis ng robe. Ang lalaki ay tila masigla. Hindi man lang siya mukhang pagod. Ang kanyang katawan ay nakasandal sa isang batang babae na may magandang katawan sa isang damit habang patuloy siyang nagsasalita. Miss Naomi, ang pangingisda ay hindi lamang tungkol sa isda, kundi pati na rin sa puso ng isang tao. Naiintindihan mo ba? Dapat mong malaman kung kailan dapat mawalan at huwag maging kuripot. Ang pagtitiis ay isang birtod. Sa ganitong paraan, lahat ng malalaking isda ay natural na kakagat sa iyong kawit ng walang kahirap-hirap. Karaniwan, ang isang malaking isda ay magiging hindi bababa sa 100 beses na mas mahalaga kaysa sa ordinaryong isda. Mas mahalaga, ang paghuli ng maliit na isda ay nakakahiya rin. Halika, mag-relax. Huwag kang maging matigas ang katawan, at huwag ding i-compress ang iyong puwit. Huwag matakot. Nandito ako para sa iyo. Mag-concentrate. Damhin ang bawat pulgada ng paggalaw ng iyong katawan at ang banayad na haplos ng tali. Nandyan na. Nandyan na. Hilahin mo ang tali. Ang lalaki ay tila isang propesyonal, at lihim na sinasamantala ang babae habang hinahatak ang tali kasama siya. Isang gintong isda ang lumipad sa harapan ng dalawa, mabilis na kumikilos pagkatapos. Narinig ang sigawan at palakpakan matapos makita ang tanawin. Agad na niyakap ng babae sa damit ang lalaki ng masaya. Ito ang aking unang pagkakataon na makahuli ng isda, Godfather. Ano ang plano mong gawin upang batiin ako? Tumawa ang lalaki. Paano ito? Ipapahiram ko sa iyo ang aking stick ngayong gabi. Hahaha. Ang babae ay agad na namula nang makita ang mga ngiti ng ibang tao. Iyan si Ginoong Curtis. Siya ay matanda na, ngunit mayroon pa rin siyang puso ng isang batang lalaki. Lumampas na siya sa kanyang 50 taon, ngunit hindi lamang siya nasa perpektong kalusugan, hindi siya nagkukulang ng mga kababaihan araw-araw. Ang babaeng nasa tabi niya ay si Naomi Stanton, ang host ng Golden Sands TV. Siya ang babae sa ahensya ng real estate sa Walsing. Sinusubukan niyang makipaglapit kay Ginoong Curtis upang makuha ang lumang bayan sa kanyang mga kamay. Kung siya ay magtatagumpay, ang halaga ng aming proyekto sa relokasyon ay tataas ng 10 beses. Bahagyang ngumiti si Chance Foster. Umaasa akong magagawa mong baligtarin ang sitwasyon ngayon, Consultant York. Kung hindi, ang gobyerno ay kailangang magbayad ng 10 beses ng orihinal na halaga para makumplito ang relokasyon. Hindi namin kayang bayaran iyon. Dahil sa wala akong kakayahan, umaasa akong maipakita mo kung paano ito gawin. Ngumiti si Harvey York habang tiningnan si Chance. Malapit nang tapusin ni Naomi ang kasunduan. Ngunit ang ginawa mo ay magyabang sa meeting room, at sinasabing sigurado ka na. Hindi ka ba nahihiya? O wala ka na talagang kahihiyan mula pa sa simula? Malumanay na tumawa si Chance. Lahat tayo ay mga matatanda dito, Harvey. Harapin ang problema. Kung hindi mo kaya, tigilan mo na ang pag-iyak. Umalis ka na dito. Huwag mag-alala. Hindi ako maghihiganti sa iyo pagkatapos nito. Napatawa si Harvey. Natatakot akong mabigo kita, Director Chance. Isa lang itong kontrata. Ang mga salita mo. Naghihintay ako ng magandang balita mula sa iyo. Tumawa si Chance bago siya sumulong. Ginoong Curtis. Ako ito, si Chance. Nandito si Madam Kyrie para bumisita. Agad na lumapit si Chance sa tabi ni Curtis Lee bago siya yumuko at iniulat ang sitwasyon. Dumating sina Harvey at Kyrie Patel nang walang gaanong ingay. Medyo nagdududa si Curtis nang makita ang pagdating ni Chance, ngunit agad siyang naengganyo nang makita si Kyrie. Nang sukatin niya si Kyrie, halatang halata ang kanyang pangit na ekspresyon. Ang kanyang mga kilos ay tila hindi katanggap-tanggap para sa isang nakatatanda. Old bastard! Lubos na nawala ang respeto ni Harvey kay Curtis. Naramdaman ni Kyrie ang likas na kabastusan ni Curtis,
ngunit ngumiti pa rin siya ng bahagya sa kabila nito. "Hello, Mr. Curtis." Ibinaba ni Curtis ang kanyang fishing pole nang siya ay sumulong na may nakapangalang mga kamay kasama ang isang dosenang iba pang tao. Patuloy siyang sumusukat kay Kyrie na may paghangang tingin. "Anong kagalang-galang na babae na may magandang katawan? Magiging mahusay kang magdala ng mga anak. Masaya akong magkaroon ng ganitong inaanak na babae. Salamat sa papuri." Nananatiling matatag si Kyrie. "Gayunpaman, hindi ko na kailangan ng karagdagang ama dahil mayroon na akong isa." "Anong mabait na anak talaga." Pinalakpak ni Curtis ang kanyang mga kamay. "Alam ko ng eksakto ang dahilan kung bakit ka nandito ngayon. Nandito ka para sa proyekto ng relokasyon. Paano ito? Ibinigay ko na ang kalahati nito sa aking inaanak na si Naomi. Kung willing ka ring maging inaanak ko, ibibigay ko sa iyo ang natitirang kalahati. Huwag mag-alala, matanda na ako ngayon, ngunit magaling pa rin akong mag-alaga ng tao. Bawat isa sa aking mga inaanak ay palaging nakikinabang ng malaki mula sa akin. Hindi ka mamamaltretuhin." Nakatakdang itaas ni Curtis ang baba ni Kyrie. "Pigilan mo ang sarili mo, Mr. Curtis." Sigaw ni Kyrie, na mukhang napakalungkot. "Hindi ako kung sino ang iniisip mo." Tumawa si Curtis ng malakas. Hindi ka." Nakatitig si Curtis Lee kay Kyrie Patel ng may kumpiyansa. Napasaya na niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ngayon, pinaka-interesado siya sa pagkakaroon ng mga mayayamang babae bilang kanyang mga laruan. Mas mataas ang katayuan, mas masaya siyang maglaro sa kanila. Ang kanyang pinakamasayang sandali ay umiikot sa mga nakaka-reserve na mayayamang babae na umiiyak sa ilalim ng kanyang sinturon. Naniniwala siyang wala na siyang gaanong natitira sa mundo. Nais niyang tamasahin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa mga bagay na pinakamamahal niyang gawin. Lumapit siya habang nakakunot ang kanyang mga mata na may ngiti. "Alam kong mas alam mo ang sitwasyon, Madam Kyrie. Hindi mo mapapanatili ang iyong posisyon kung hindi mo makukuha ang kontrata. Masisira ang kalooban ng iyong pamilya dahil sa iyong kayabangan. Dahil tayong lahat ay mga may karanasan dito, diretsyo na ako. Manatili ka sa akin ng 3 buong buwan, at pipilmahan ko ang kontrata para sa iyo. Kalahati ng mga lupa ng lumang bayan ay magiging iyo. Kung ayaw mong maging inaanak ko at payagan akong maglaro sa iyo. Hindi ko na nais na sayangin ang mahalagang oras sa isang ignorante na babae tulad mo." Tila mayabang si Curtis, dahil wala siyang mga anak na aalagaan, at sa suporta ng pamilya Lloyd, hindi siya natatakot sa mga banta ng ibang tao. Sa kanyang mga mata, walang halaga ang mga nangungunang 10 pamilya at ang 5 nakatagong pamilya. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa makipagkompromiso. Nagalit si Kyrie matapos makita ang determinadong hitsura sa mukha ni Curtis. Hindi niya inaasahan na siya ay insultuhan ng isang matandang bastardo. Ito ay talagang hindi mapapatawad. Pagkatapos makita ang nakakalungkot na ekspresyon ni Kyrie, si Chance Foster at ang iba pa ay nagpakita ng mapaghimalang mga ngiti. Naniniwala sila na sa wakas ay mauunawaan ni Kyrie na ang pagiging opisyal ng gobyerno ay hindi palaging madali. Punong-puno ng pagkabigla sina Naomi Stanton at ang iba pa bago sila malamig na tumawa. Naturally, alam nila kung sino ang bagong itinalagang pangalawang in command. Walang makakalapit sa babaeng tila isang yelo sa bundok. At masaya silang pinapanood ang kanyang pagkapahiya sa mga sandaling ito. Ito ay talagang nakakabago. Matapos ang lahat, ang mga taong nahulog ay nais lamang na dalhin ang iba sa kanilang kasawian. Hey! Mukhang nagagalit si Madam Kyrie. Ano? Ikaw ang babae ng pamilya Patel. Ang pangalawang in command ng gobyerno ng lungsod. Iyan ba ang dahilan kung bakit ka nakatayo laban sa akin? Gusto mo bang makulong din? Malumanay na tumawa si Curtis. Anong kahihiyan? 60 na ako. Wala akong pakialam sa kahihiyan. Babantaan kita kung gumawa ka ng anumang kalokohan. Wala kang pagkakataon laban sa akin. Bukod sa sumunod, wala ka ng ibang pagpipilian. Pagkatapos, sinubukan ni Curtis na itaas muli ang baba ni Kyrie. Bam! Biglang sumulong si Harvey York bago niya hinawakan ang kamay ni Curtis Lee.
Gusto mo ng blackmail, hindi ba? Hinamplas ni Harvey ang likod ng kanyang palad sa mukha ni Curtis, sinampal siya pababa. Pagkatapos, sinipa niya si Curtis sa tiyan. Sige, anong bahagi ng katawan ang ipaparatang mong nabali? Huwag kang mag-alala, medyo tumpak ako. Babaliin ko ang eksaktong lugar na gusto mo nang walang pagkabigo, at hindi rin ako maglalaro ng anumang trick tungkol dito. Ikaw, natigilan si Curtis. Ginagawa niya ang gusto niya. Wala nang ibang pagpipilian ng lahat kundi ang alagaan siya dito. At gayon paman, ano ang nangyari? May isang lalaki na bigla na lang sumulpot para sampalan siya sa mukha bago siya bantaan. Medyo nakaramdam ng panlulumo si Curtis, dahil hindi pa niya naranasan ang ganitong bagay noon. Hindi siya makabalik sa kanyang sarili sa mga sandaling iyon. Matapos ang lahat, siya ay isang kilalang tao na kumakatawan sa libu-libong tao. Siya rin ay mayabang at hihingi ng suporta ng pamilya Lloyd kapag hindi siya nasisiyahan. Kasama ang katotohanan na wala siyang mga anak na aalagaan, hindi siya matatakot sa sinumang gaganti sa kanya. Dahil sa kanyang masigasig na pagkatao, maraming tao ang natatakot sa kanya. Matapos ang lahat, wala na siyang mawawala. Walang sino man ang maglakas loob na sumalungat sa isang napakatalino na kalaban tulad niya. At gayon paman, may naglakas loob na sampalan siya sa mukha. Ang taong gumawa nito ay dapat na walang takot. Si Kyrie Patel ang dapat na magtapos ng deal sa una. Paano sasang-ayon si Curtis sa deal matapos mangyari ito sa kanya? Maraming tao ang nagpakita ng kakaibang ekspresyon, iniisip na si Harvey ay isang walang silbing taunan. Ikaw na maliit na bastardo. Sino ka? Gumugulong si Curtis sa lupa habang tinatakpan ang kanyang mukha. Tinatanong mo ba iyon? Malinaw na binabantaan mo ako. Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng paggawa ng ganoong bagay? Lubos na nagalit si Curtis. Palagi siyang hari ng lumang bayan. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan sa kanyang buhay. At gayon paman, siya ay sinampal at binyantaan ng isang batang lalaki. Ito ay hindi mapapatawad. Tiningnan ng masama ni Naomi Stanton at ang iba pa si Harvey, na para bang patay na siya. Kaya ano kung binabantaan kita? Sabi ni Harvey, kalmado na tumingin kay Curtis. Hindi kayang salungatin ni Kyrie dahil sa mga bagay ng gobyerno. Pero hindi mo rin siya kayang salungatin. Kung hindi, hindi ako magdadalawang isip na sabihin sa iyo kung sino ang iyong pinagagalitan. Natigilan si Curtis. Hindi niya maintindihan kung paano nagkaroon ng lakas ng loob si Harvey na kausapin siya ng ganito. Hindi ba niya alam kung paano ako gumawa ng mga bagay? Hindi ba siya natatakot na harapin ang mga kahihinatnan na hindi kayang hawakan ng kanyang pamilya? Kahit si Naomi ay tila malungkot nang tiningnan niya si Harvey. Alam mo ba kung ano ang lugar na ito, ikaw na bastardo? Nakatayo tayo sa harap ng Ancestral Hall. Ano man ang mangyari, si Ginoong Curtis ay isang nakatatanda pa rin ng bayan. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Nasasaktan ang isang kilalang tao dito. Makukulong ka dahil dito. Tiningnan ng masama ni Naomi Stanton si Kyrie Patel. Iniisip mo bang magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil ikaw ang pangalawang in command ng gobyerno? Hayaan kong sabihin sa iyo, nabubuhay na tayo sa isang panahon ng batas. Kahit ang hari ay kailangang harapin ang mga kahihinatnan ng paggawa ng krimen. Wala akong pakialam kung sino kayo. Kailangan ninyong magbayad ng kapalit sa pagsakit sa mga tao. Kumaway si Naomi ng kanyang kamay bago lumapit ang ilang mga batang lalaki, na handang kumilos anumang oras. Naomi, tama ba? Alam ba ng tunay mong ama ang tungkol sa iyong godfather? Kalmado na tanong ni Kyrie. Hindi mo ba alam na magagalit ang tunay mong ama kung malalaman niya ito? Agad na dumilim ang mukha ni Naomi. Matalas ang dila mo. Kahit na sinampal ni Harvey ang tunay mong ama. Titindig ako sa tabi niya dito. Lalo na ang iyong godfather. Gusto kong makita kung paano ka makakalaban sa amin. Huwag kalimutan, ako rin ang babae ng pamilya Patel. Kung iinisin mo ako, hindi ko kailangang manatili bilang pangalawang in command para durugan ka. Natural, walang makakalaban sa kanya kung siya ay desperado na. Nanginginig sa galit si Naomi. Sinasamantala mo ako,
Hindi ito makatarungan. Tatawag ako ng pulis ngayon din. Kung hindi magawa ng pulis ang anumang bagay sa inyo, tatawag ako sa Dragon Cell. Sisiguraduhin kung magiging impyerno ang buhay mo. Inilabas ng mga magagandang babae sa tabi ni Naomi ang kanilang mga telepono, na para bang tatawag na sila. Maghintay. E-record mo muna ito. Malumanay na tumawa si Curtis Lee sa lupa. Hindi niya makuha ang lakas upang bumangon. Ang bastardo na ito ay nagsabing babaliin niya ang aking katawan kahit saan ko gusto. Sige, baliin mo ang aking kaliwang braso. Kaya mo bang baliin ito? Magkakaroon kami ng ebidensya kung gagawin mo. Hindi ka makakatakas sa ganito. Natural, hindi siya magdadalawang isip na gawin ang lahat upang mailagay si Harvey sa kulungan habang buhay. Matapos ang lahat, ang karahasan ay iligal. Nagningning ang mga mata ni Naomi at ang iba pa nang marinig ang mga salita ni Curtis. Mabilis nilang binuksan ang photo mode sa kanilang mga telepono, handang mangolekta ng ebidensya. Nagulat sina Chance Foster at ang iba pa. Sa panahon ng modernong teknolohiya, ang mga opisyal ng gobyerno ay natatakot sa kanilang mga iskandalo na ma-upload online. Mabilis na umatras sina Chance at ang iba pa. Hindi kami kasali dito. Wala kaming alam. Agad na nagmalaki sina Naomi at ang iba pa nang makita ang tanawin. Gusto nilang makita kung paano haharapin ni Harvey ang sitwasyon. Luluhod ba siya agad? O magwawala ng walang ingat? Ganap na hindi pinansin ni Harvey ang mga teleponong nakatutok sa kanya. Sigurado ka bang gusto man mabali ang iyong braso? Tama, baliin. Ano ngayon? Sigaw ni Curtis. Wala ito. Mabuting tao ako. Dahil gusto mong mabali ang iyong braso, hayaan mong gawin ko ito para sa iyo. Lumuhod si Harvey bago hinawakan ang braso ni Curtis. Pagkatapos, pinahit niya ito ng walang pag-aatubili. Pinahit ang kamay ni Curtis sa isang kakaibang anggulo. Gumugulong siya sa lupa, na nanginginig ang buong katawan. Pagkatapos, ngumiti si Harvey sa mga kamera ng telepono. Narinig ninyo ito sa unang pagkakataon. Binali ko lang ang kanyang braso dahil sinabi niyang baliin ko ito. Kabanata 5500. Ikaw, wala kang hiya. Mabilis na sumulong si Naomi Stanton. Paano naging walang hiya ang bastardo na ito? Tumawa si Harvey York. Ako, walang hiya. Hindi mo lang basta-basta masasabi iyan. Nagkamali ba ako matapos subukang tumulong? Pero hindi ka rin pwedeng magsalita ng kalokohan. Ginagawa ko lang ito dahil sa kabutihan ng aking puso. May mabuting intensyon ako. Ay demanda kita ng paninirang puri kung akusahan mo ako ng isang bagay na hindi ko ginawa. Matapos ang lahat, isang malaking krimen ang manayra ng reputasyon ng konsultant ng gobyerno ng lungsod. Pagkatapos, ngumiti si Harvey kay Curtis Lee, na nakahiga pa rin sa lupa. May ibang parte pa ba ng katawan mo ang gusto mong mabali, Mr. Curtis? Tutulungan ka namin. Huwag kang mag-alala. Kahit hindi ko maayos ng perpekto ang problema mo, tatawag ako ng ambulansya para tulungan ka. Ay, oo, pasensya na, nakalimutan ko. Hindi naman makakapasok ang mga ambulansya dito. Ano ang gagawin natin ngayon? Nanginginig ang katawan ni Curtis nang marinig ang mga salita ni Harvey. Ikaw na walang modo, sigaw niya matapos mautol ng matagal. Natural, siya ay isang walang hiyang tao din. At gayon paman, nalampasan pa rin siya ni Harvey. Hindi man lang siya nakakuha ng pagkakataon upang gumanti. Wala siyang naramdaman kundi sama ng loob sa kanyang puso sa mga sandaling iyon. Nanginginig sa takot si Naomi nang makita ang kanyang godfather na naghihirap ng ganito. Sa puntong ito, wala nang saysay ang pakikipagkasundo. Walang modo, sigaw ni Naomi sa walang pigil na galit. Wala akong pakialam kung sino ka. Kasalanan mo ito. Iniisip mo bang paniniwalaan lang ng mga tao ang sinasabi mo? Walang saysay ang mga salita mo matapos nating ma-edit ang footage. Makikita lang ng lahat ang bahagi kung saan ka nakasakit ng mga tao. Kalmado na itinaas ni Harvey ang kanyang telepono bago playback ang lahat ng sinabi ni Naomi. May saysay ba ito ngayon? Sabi niya, na bahagyang ngumiti. Ikaw ang host ng isang istasyon ng telebisyon. Maraming makakakilala sa iyong boses, tama ba?
Hindi mahalaga kung i-edit mo ang buong footage. Maaari ko pang painitan ang apoy para sa iyo kung gusto mo. Pero mayroon ako nito. Dahil ikaw ay nasa media, dapat mong malaman na gustong-gusto ng lahat ang mga balita ng comeback. Mali ba ako? Ikaw, wala kang hiya. Nanginginig sa galit si Naomi. Alam niyang tapos na siya sa sandaling makuha ni Harvey ang recording ng kanilang usapan. May pag-asa pa siya kung iniisip niyang maaari niyang bantaan si Harvey gamit lamang ang footage. Wala nang ibang pagpipilian si Naomi kundi ang kumaway ng kanyang kamay, at pinipigilan ng iba na i-record ang sitwasyon. At para sa pagtatanggol kay Curtis, magiging katawa-tawa lang iyon. Ikinross ni Harvey ang kanyang mga braso nang lumapit siya kay Curtis na may ngiti, ganap na hindi pinapansin si Naomi. Sobra kang mayabang para insultuhan si Kyrie Patel, kaya binasag ko ang iyong braso. Wala ka ng pag-aalangan tungkol dito ngayon, hindi ba? Kumurap ang mga mata ni Curtis habang kinagat niya ang kanyang ngipin. Magbabayad ka para dito. Oh, ganun ba? Ngumiti lang si Harvey. Dahil binabantaan mo pa rin ako ngayon. Palagay ko wala nang saysay ang pakikipagkasundo.